Ginawa ang lahat mapagtapos lamang ang mga anak at magkaroon ng masaganang buhay. Magtagumpay kaya? Ang kabuuan ng mga kwentong yan at ang ulat sa lagay ng ating agrikultura, gayon din ang estado ng child labor sa bansa. Kahirapang dinaranas isinisisi sa ama. Makalaya kaya sa pinagdaraanan? Saan hahantong ang gayong damdamin? Pamilyang OFW, na-deport mula sa Dubai. Kamusta ang magiging buhay pagbalik sa Pilipinas? Naghahanap ako ng tatay lagi sa bahay na, alam mo, mag-guide sa akin. Tingin ko nagkulang siya sa akin sa pag-build up ng confidence ko. Kasi kahit yung pagtawid sa kalsada, hindi ko kaya dati. Alamin ang kabuuan ng mga kwentong yan. Susunod na. Magkaroon ng sariling bahay, makapagtapos sa pag-aaral ang mga anak, matamasa ang isang disenteng pamumuhay. Ito ang pangarap ni Dennis nang siya'y magkapamilya. Subalit, ang pag-abot sa mga pangarap na ito ay isang malaking hamon para sa kanya. Sa nakikitang katiting na pag-asa sa buhay, lahat ng uri ng trabaho pinasok na niya, maitaguyod lang ang pamilya. Talagang trabaho ko is merchandiser. Since na 5 months lang yung kontrata, pag nababakante ako, pumapasok talaga ako ng ibang trabaho like construction worker. Nagle-labor ako sa mga nangongontrata ng bahay. And then, naranasan ko rin mag-pedicab driver. Naranasan ko rin na mangontrata ng isang palaisdaan. Kami yung huhuli ng tilapia pagkatapos titinda sa palengke. Mahirap kasi, syempre, sa murang edad, naranasan mo na yung ganung klase ng mga trabaho. Pero masaya ako kasi naitataguyod ko ng maayos yung pamilya. Makalipas ang halos 4 na taong pagsasama bilang mag-asawa, nagdesisyon ang dalawa na manggibang bansa si Dennis. Nung una kasi, ang ano ko talaga, hindi ako mag-abroad kasi gusto kong ma-regular sa trabaho. But since hindi ako graduate, so naranasan ko talaga na ma-discriminate dahil pipiliin nila yung mas nakatapos eh. Gaya ng ginagawang trabaho sa Pilipinas, nagpatuloy doon si Dennis bilang isang merchandiser. Maayos naman ang hanap buhay ni Dennis sa Middle East, maliban sa isang bagay, ang kalungkutan ng pagkakalayo sa kanyang pamilya. Nung ma-realize ko na malayo na talaga ako sa pamilya ko at namimiss ko na sila, feeling ko talagang isolated ako. Mas madaling mag-isip kung ano yung uulamin mo sa hapunan kaysa isipin mo buong maghapon yung pamilya mong naiwanan. Ang pakiramdam ko, pag malayo ang anak, malayo ang pamilya sa isa't isa, parang consider na broken family ka na eh, kahit kumikita ka pa ng malaki sa ibang bansa. Maraming adjustment akong ginawa. Pag may mga okasyon, birthday ng anak mo, o birthday ng magulang mo, ng asawa mo, Pasko, bagong taon, diba? Alam mo, masayang-masaya, pero ikaw, nagtatrabaho ka pa rin doon. Doon umusbong ang pangarap ni Dennis na makapiling at magkasama-sama sila ng pamilya na manirahan sa ibang bansa bukod pa sa pagkita niya ng malaki. Nagpe-pray na ako na, Lord, kung nasaan ako, gusto ko kasama ko sila. Kaya naman, sinusulit ng husto ni Dennis ang mga oras na nakakauwi siya ng Pilipinas. Parang ayaw ko nang matulog kasi parang consider na 24 hours kasama mo sila. Marami siyang sinakripisyo. Sinakripisyo na hindi makita yung anak niya sa mahabang panahon, sa pagtitiis niya na malayo sa amin. Siyempre malungkot kasi yung father image kulang talaga. Naiinggit ka kasi lalo na po pag may nakikita kang family na buo. Masakit po, malungkot, talagang mangungulila ka. Mai-consider ko nga na kung tatanungin ako, kung saan yung pinakamalungkot na lugar, sementeryo ba o departure. I should say, ang pinakamalungkot na lugar sa isang OFW is nasa departure area ka. Makaraan ng mahigit 10 taon mula nang mag-abroad, nagawa ni Dennis na makuha ang kanyang asawang si Dolly. Sa dami na ng alis ko, magbalik-balik na ako, ang pinakamasakit kong uwi is noong 2009. Mahirap pala na iiwanan mo yung 2 anak mo. Tapos kayo mag-asawa lang yung aalis. Kitang-kita ko sa mata ng anak ko eh.
Sabi ko, Lord, huwag mo kong hayaan sa susunod na hindi ko na madala pati mga anak ko. Sabi ko, nandito naman si Lord para sa amin ng kapatid ko. Bilang isang ina, napakahirap. Yun yung pinakamahirap na mawalay sa mga anak mo. Hanggang makalipas ang 2 taon, sa biyaya at himala ng Diyos ay nagawa ng mag-asawa na makuha rin doon ang kanilang 2 anak. Masarap yung pakiramdam na buo yung pamilya. Kasi alam ko na yun yung disenyo ng Panginoon. Napakasaya ko. Para bang andun na kagad yung pangarap na na mabubuo yung pamilya. Nandun yung accomplishment, no? Yung fulfillment mo bilang tatay na magagather mo yung mga anak mo sa isang lugar kung nasaan ka. Bagamat dito sa Pilipinas magkokolehyo ang kanilang panganay na si Tessa, ang pamilya ni Dennis ay nananatiling buo at patunay sila ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Isang pamilya na pinagbubuklod ng pag-ibig at sama-samang naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Tatay po, nagpapasalamat po ako dahil nandun yung suporta niya sa akin. Kahit na parang hindi niya nakaya, nandun pa rin yung pagpupush niya na dahil para sa mga anak ko. Nakita namin talaga kung paano sumagot yung Panginoon. Kung paano kami unti-unting inangat, paano kami unti-unting inilagay doon sa magandang buhay. Papasalamat ako sa Panginoon kasi punilfill niya yung panalangin naming mag-asawa na magkasama kami. No? At the same time ay binigay niya, isinupply niya talaga lahat ng pangangailangan namin. Siya yung naging Diyos na tapat. No, merong walang hanggang pag-ibig na minahal niya kami. Wow. Let me just say, ito si Dennis, grabe yung attitude niya. Napakaganda yung attitude niya. He's the kind of person that I love to hire and be working here. Kasi kung anong assign mo sa kanyang trabaho, gagawin at gagawin niya yan. Hindi siya namimili ng, ito mahirap to, ito nakakaya to. No. Talagang you can see his attitude is so good. And his formula for success, being an achiever, is not just being able to provide good for his family, but gusto niya intact yung family where he is, kailangan nandun din ang pamilya niya. That's the kind of father I believe in my heart that the Lord is pleased with. Kaya naman nakita naman natin talagang mga hakbang niya ay pinagpala, pati yung kanyang intensyon at desire na mabuo yung pamilya ay natupad din dahil ginawa niyang goal sa buhay yon. Dahil na rin sa kalungkutan, sa hirap. Imagine, abandonahin mo yung pamilya mo, practically inabandonan, di ba, ng ilang taon, isa pang dekada, di ba? Pero ginawa niyang goal na magkakasama-sama silang muli. At siguro gumawa sila ng mga hakbang, Peter, para matupad nga iyon. Oo. Padalas kong naririnig din kasi kay ating si Pastor Nat, yung head ng ating Asian Center for Missions, na importante na yung mga gustong mag-migrate o gustong mag-overseas Filipino worker, sa umpisa pa lamang, dapat talaga may kasunduan na yung pamilya. Correct. Like kung ganong katagal, mawawala, ganong kadalas uuwi. May specific plan. Kumbaga may kontrata daw. May kontrata dapat yung magmamigrate, magtatrabaho sa abroad na magulang at yung mga anak mag-a-agree, para malinaw sa lahat na hindi to panghabang buhay, at saka magsasakripisyo ang lahat. Correct. Hindi lamang yung nasa abroad, kundi maging yung mga nandito. Kasi Peter, madalas din nagiging lustay sa pera. Yes. Pag naging biglang yaman yung mga naiiwan dito, kailangan din nag-iipon sila. May goal silang siniset na at some point, kaya natin ginagawa ito, bibili tayo ng bahay, papatayo tayo ng bahay, o kaya tayo magkakasama-samang muli. Ideally, sama-sama talaga. Para buhay nandun si Papa o si Mama na nagtatrabaho. Correct. We want them back here with us. Or we be as a family together there. Kasi sabi nga ni Dennis, di ba parang broken family na rin, dysfunctional, Yan ang feeling kung niya, hiwa-hiwalay. tama. Pero ang maganda kay Dennis, talagang gusto niya ang pamilya niya buo, isang huwarang pamilya, kumbaga, Peter. At yan ang hinahanap natin sa ating programa. Ang magkaroon tayo ng mga kwento noong mga huwarang pamilyang OFW. Kaya kung mayroon din po kayong magandang kwento, katulad ng pamilya ni Dennis, ipadala po ninyo sa amin at baka kayo po ang mahirang na huwarang OFW family ng taong ito. Tumawag lamang po sa mga numerong nasa inyong mga TV screen. Pamilyang OFW, anong kwento mo? Ibahagi sa amin at baka ang pamilya mo ang mahirang na huwarang OFW family. Mahalagang premyo ang naghihintay sa inyo. Ipadala ang inyong kwento. Kalakip ang mga litrato o video ninyong magpamilya sa The 700 Club Asia,
Third floor, Sagittarius Condominium, 111 HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Para sa detalye ng contest, tumawag lamang sa telepono bilang 812-4747, Local 503. Ang ulat sa lagay ng ating agrikultura, gayon din ang estado ng child labor sa bansa. Susunod na! Paano kung ang dahilan ng pagkasira ng buhay mo ay ang sarili mong ama? Balikan ang 3 kwento ng hapdi, pangungulila at pagpapatawad ng Ama Namin. Para sa iyong regalong 1,000 pesos, mapapasa iyo ang original DVD ng Ama Namin. Be our partner in producing more meaningful and inspiring stories. Bilang isang bansang agrikultura ang pangunahing industriya, nakalulungkot na maraming Pilipino ang nagugutom. Abot sa mahigit 13 milyon o 33% ng labor force ng Pilipinas ay nakadepende sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Sa kabila nito ay lumiliit na ang bilang ng mga magsasaka dahil na rin sa nararanasang kahirapan sa nasabing sektor. Ayon sa tala, ang kasalukuyang average age ng magsasakang Pilipino ay 57 taong gulang, kumikita ng halos 2,000 piso kada buwan, at karamihan sa sinasakang lupa ay hindi sa kanila. Kaya naman karamihan sa sumusunod na henerasyon ay pinipiling iwanan ang buhay sa bukid. Itong mga magsasaka nating may mga kaidara na, no? Yung kanilang mga anak, maring tumaas ang kalidad ng kanilang pamumuhay, nakapagpaaral ng sino man sa kanilang mga anak, at kung meron mang mga anak na nasa kanayunan, ay maiinganyo pa rin magsaka. Lahat ng mga dating yung pinipiga ng mataas na upa sa lupa o amortisasyon sa lupa, buwis sa lupa, at lahat ng inaani o nalilikhang produkto, kita at labis na halagang nalilikha ng magsasaka sa kanila at sa kanilang pamilya napupunta. Abay, kahit na magkaedad, yung mga sinauna na nating mga magsasaka, yung mga anak nila ay maiingganyong ipagpatuloy ang pagsasaka. Kalakhan pa rin ng produktibong puwersa sa ating bansa ay mga magsasaka. Higit na naapektuhan sa pagbagsak ng ating agrikultura ay ang produksyon ng bigas. Ito ay sa kabila ng iba't ibang programa ng ating gobyerno. Nandyan ang Masagana 99 Project na naging daan para maging exporter ng bigas ang Pilipinas. Ang Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF na nagbibigay pondo para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Ang Agricultural and Fisheries Modernization Act o AFMA, ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, at iba pang mga proyekto at batas na nakatutok sa sektor. Ngunit hindi ito naging sapat upang tugunan ang mga problema. Katunayan, sa unang quarter ng 2014, bumaba ang growth rate ng sektor mula 3.3% noong nakaraang taon, nagtala ito ng 0.6% kayong taon. Mapapababa yung kabuang gasto sa produksyon, mapapataas natin yung ani kada isang hektarya, at mabibigyan natin ng mahusay at makatarungang presyo yung produkto ng magsasaka para makamit yung sariling kasapatan natin sa pagkain at seguridad sa pagkain ng mamamayang Pilipino. Isa rin sa nakikitang problema sa sektor ng agrikultura, ang tila pahirapang pagsabay nito sa patuloy na paglaki ng populasyon. Inaasahan ngayong Agosto ngayong taon, aabot na sa 100 million ang populasyon ng Pilipinas kung patuloy ang 1.9% na annual population growth rate. Isama pa rito ang katiwalian sa pork barrel na ginamit sa mga bogus NGOs na karamihan ay para umano sa pagpapaunlad ng agrikultura. Isa rin ang di matapos-tapos na isyu sa pamamahagi ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Para umunlad talaga ang ating pambansa ekonomiya, maipatupad kapwa ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon sa ating bansa. Ito ang dalawang mahalagang rekisitos para sa tunay na pag-unlad ng ating pambansa ekonomiya. Siyempre, yung patakaran ng pagkakaroon natin ng patakaran ng self-reliant independent national economy at self-reliant independent foreign policy. Kata, according to the Global Financial Integrity, there's over $350 billion that goes to corruption every year. Mm-hmm. If only this can be arrested and used to, improve the state of our farmers,
improve the state of our roads. Bigyan ng incentive ang farmers para hindi lang yung they're put in a corner, they're forced to sell their farmlands at gagawing residential, gagawing commercial. What will happen to our food production area? Our population is growing. It's gonna get to a point where we're gonna import all our food, di ba? And to think we are supposed to be an agricultural country. Correct. No? And what happened, di ba? Nag-shift yung focus, nag-shift yung attention, nag-shift yung support ng ating gobyerno doon sa mga service-oriented jobs. Di ba nawala na yung agrikultura, nawala na yung textile, yung mga damit, ganyan ano. Naiba ang focus. At saka yung sinseridad din nung pagpapatupad kagaya ng nasa ulat, nung CARP. At ng mga iba pang mga batas, nakailang presidente na ba? From President Aquino to President Aquino. Pero hindi pa rin nakikitaan ng sinseridad sa pagbibigay talaga ng lupa doon sa mga magsasaka. At saka ako lang, Peter, ang inaasahan ko lang dito sa mga nangyayaring mga expose sa PDAF, DAP at kung ano-ano pa. Sana maging vigilant tayo, na magtuloy-tuloy sana ito para mapigilan na yung pagbuhos ng pera natin na nauuwi lamang sa korupsyon. Yeah, so talagang it goes to show, Kata, there is money in our nation. Our nation is not poor. And we're so except rich that, talaga. it's totally misused. Correct. Sa susunod nating kwento, sinisi ang ama sa kahirapang dinaranas. Sa galit ay naglayas. Makita kaya ang solusyon sa kahirapan sa kanyang paglalayas? Abangan nyo yan sa aming pagbabalik. Kahirapang dinaranas isinisisi sa ama. Makalaya kaya sa pinagdaraanan? Saan hahantong ang gayong damdamin? Susunod na! Recently lang, nawalan na ako ng gana. Hindi ako masaya eh. Eventually kasi napagod ako eh. Naramdaman ko yung satisfaction sa heart ko while walking with Sir, extra special. Gusto niyo din? Nagpupunta ako sa mga massage parlors kasi doon ko ina-express yung frustrations ko, yung galit ko sa sitwasyon ko sa buhay. Payak ang buhay ni Jan at damang-dama niya ang malaking kakulangan sa kanyang buhay. Dahil bumaksak na yung business namin ng father ko, sinabi ko sa sarili ko, parang hindi naman kami pinotektahan ng father ko. Sana minintain niya. So, sa kanya ako binubuhos yung inis ko. Parang siya yung sinisisi ko sa mga nangyari. Bilang pagre-rebelde, tumakas siya upang makipag-live-in sa kanyang kasintahan. I decided to live in with her just to escape from the misery na nakikita ko sa bahay namin. Nagsikap si Jan upang makaangat sa buhay at di nagtagal ay nagkaroon ng maayos na trabaho. Marami akong pera sa wallet ko, sa bangko ko. Talagang nafe-feel ko yung security na alam kong kontento ako sa buhay ko as long as merong laman yung bank account ko. Pinagmamalaki ko sa amin na ito, tumutulong naman ako. Ninais na rin ni Jan na magkaroon ng sariling pamilya, kaya naman nagdesisyon silang magpakasal ng kanyang kasintahan. Yung girlfriend ko, kasi green card holder. So, hindi siya pwede magpakasal dito. The only way for us to get married sa States. So, ang ginawa ko, since yun yung situation namin, niyaya ko siyang magpakasal dun sa Amerika. Sa pagpunta ni Jan sa Amerika, mas magandang bagay pa ang kanyang nasumpungan. Naiwan kasi yung girlfriend ko pa dito, may tinatapos pa siya na work. So, nagpunta ako sa Amerika, nakitira muna ako dun sa mga barkada ko ng high school, which apparently, yung parents niya
is a practicing Christian. Well, yung mom niya. Araw-araw, niyayaya ako sumali sa Bible reading nila. Nung pinapakinggan ko lang yung words ng Bible, then paunti-unti, sabi ko parang nagkakaroon ako ng joy sa puso ko. We prayed, yun, in-accept ko that I'm a sinner, that I admit na wala akong way, only Jesus Christ. Sa kabila nito, kinailangang harapin ni John ang multo ng kanyang nakaraan nang mabisto siya ng kasintahan. After nung night na nag-accept ako kay Jesus Christ, amazingly, the next night tumawag siya. So nangangamusta siya. Hindi ko alam, meron pala siyang alam tungkol sa akin. So tinanong niya na sino yung ka-text ko raw dun sa SIM card na naiwan ko dito sa Philippines. That time, nung narinig ko yun, naku, nahuli na ako. Nagkaroon ako ng courage talaga to tell her the truth. Sabi ko, may bago na akong faith ngayon. Sabi ko, I want to make it right with the Lord. So, inamin ko sa kanya na meron akong mga pinuntahang massage parlors before. And isa sa mga kausap ko doon ay yung mga girls na nakilala ko sa massage parlors. Sa pagbalik ni John sa Pilipinas ay nagkaroon siya ng pagkakataong kausapin ng kasintahan. Dito ay nagdesisyon na silang tapusin ang relasyon. Sa panahong ito, ibinaling naman ni John ang atensyon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa paglalim ng kanyang relasyon sa Panginoong Hesus, unti-unti na rin niyang naunawaan ang kahalagahan ng pamilya at ang pagpapatawad sa Ama. Yung before kasi umiiwas ako sa kanya. Every time na nandyan siya, parang ayoko na marinig yung boses niya. But ngayon that I have decided to forgive him sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan, pag nandyan siya, I take time talaga to really talk to him, listen to him, na hindi ko naman ginagawa before. Bukod sa kapayapaang nakamta ni John, biniyayaan na rin siya ng isang magandang asawa. Tunay ngang walang pagsidlan ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi sa material things, hindi sa money and security, but yung relationship natin sa Kanya and yung fear natin kay Jesus Christ. Totoo yun, yung security natin, hindi natin talaga makukuha sa yaman, kasikatan. Sa bagay na material. Yeah, tsaka or several relationships that are wrong naman, di ba? Hindi natin mahahanap yung security and even the freedom to do exactly what we were meant to do as God designed us to do. If we do not turn over our lives or what we have, our desires, our plans, our goals, unto the Lord, because with Him we can find freedom. Freedom from our sins, freedom from condemnation, even freedom from the guilt of our sin, di ba, Peter? Yun ang pangako sa atin. Tama yan, Kata, and that kind of life is really false security. If we think we can have be completely secured in relationships, in our money, in our jobs, hindi. That mindset is the mindset of the enemy that he wants us to have. But it's only Jesus that can set us free so we can experience what true freedom really means. If you've never received the Lord Jesus Christ as your Lord and as your Savior, you know about Jesus Christ, you know He died on the cross, but you never accepted Him personally, now is your moment. All it takes is a simple prayer to offer your life to the Lordship of Jesus Christ. Ibig sabihin, starting right now, siya na ngayon ang in charge sa buhay niyo. Let's pray. Let this prayer come from your heart. Say, my Heavenly Father, Lord, all my life, I've been running after so many things, trying to look for happiness, trying to search for security, Lord, trying to achieve, trying to succeed. And Lord, every time I think I've achieved, I end up empty-handed. I'm still lonely. I still know that there's something missing in my heart. And then now, Lord, I realize that what is missing in my heart is a relationship with the real God, a God who loves me unconditionally, and that is you, Jesus. So right now, Lord, I come to you, confess to you that I am a sinner,
and ask for your forgiveness, Lord. Would you forgive me as I choose to repent from all the sins that I have committed, Lord, all my past actions against you, against friends, against other people. And Lord, right now, I open my heart's door and invite you into my life to be my Lord, to be the Savior of my life. Starting today, my life belongs to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. You know, Peter, as you were praying, there are some people who are watching and wondering, totoo ba yan? I mean, magkakaroon ba ako talaga ng kalayaan o baka lalo lang akong matrap dyan sa tinatawag na Christianity, pagiging born again? Alam po ninyo, kung nasa sa isip niyo yan, yan po ay kasinungalingan ng demonyo na mawawalan kayo ng kalayaan, magiging KJ ang buhay nyo, hindi nyo na ma-enjoy yung buhay na inyong ine-enjoy ngayon. Dahil sa Panginoong Diyos po, in His presence, there is fullness of joy. What you may be experiencing right now is just a glimpse or a bit of happiness that can be taken away from you in a moment. But with the Lord, there's fullness of joy. So right now, I'm praying for you right now, kapatid. If you have doubts in your mind, may the Lord touch you right now and assure you that He is for real, and in Him is fullness of joy, and in Him is freedom. So right now, if you fail to pray with Peter, just say, Lord Jesus, I surrender my life to you. In Jesus' name, just believe it. Peter, there's also somebody who's watching right now, desperado siya dahil yung kanyang magulang ay may dementia. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin. You know, kapatid, the Lord is going to give you wisdom how to handle this situation. They say it's irreversible, but the Lord is bigger than dementia. And so just trust in God and just give your full love and understanding to your parent right now in the name of Jesus. Amen, Peter. Kata, the Lord wants to deliver several people from different types of addictions right now, and He wants to set you free and know what it is to experience real freedom. Right now, there are people watching that they're addicted to smoking, to nicotine. You have tried every time it's New Year, gumagawa po kayo ng New Year's resolution. After a while, bumabalik na naman kayo dun sa bisyo ng paninigarilyo. Right now, the Lord is setting you free. He is healing you. He's removing from you the desire for cigarettes. You're not going to experience wanting to smoke another stick in your life. Receive that in faith in Jesus' name. Some people who are addicted to pornography, and that has been your life cycle. You feel sorry, you feel bad, and then you're at it again the very next day or after a few days. The Lord is now removing the desire. He is touching your mind and your heart right now, and He's breaking you free, giving you the strength to break free from the clutches of pornography. Receive that now in Jesus' name. There's also several watching right now. Ano na kayo? Alcoholic na kayo talaga. Day in, day out, you cannot go without drinking alcohol. And then the next day, you have a terrible migraine, you have a terrible hangover, and then the history repeats itself every single day. And you're saying, I'm tired of this life. The Lord is removing the desire of alcohol. The spirit of alcohol is being broken now over your life. Receive that now in the name of Jesus. Several ladies also watching, struggling with breast cancer. Yung isa stage 2 lang, yung isa stage 4 na. The Lord is releasing His divine healing touch over you. He's removing every bit of cancer cell from your body. Receive your healing in Jesus' name. Someone also suffering from severe backache. Your lower back is so tender and so painful. You've been on medication for the last how many years? At nag-experience kayo ng temporary relief and then paulit na naman yung pain. And you said, ganito na ba talaga ang buhay ko? No! The Lord wants you to experience abundant life. So even now, He's releasing His touch on your whole back. From the tip of your neck until your lower back, He's realigning your back right now and healing you from backaches. You'll never to have back pain again in the name of Jesus. Thank you, Lord. Yes, Peter, there are some students who just went back to school but are right now stressed and are already experiencing gastric ulcers. And there's also somebody who's watching right now and worried ka na
mawawala yung trabaho mo. You know, the Lord said, cast all your cares